May mga araw ba na paggising mo pa lang sa umaga ay parang wala ka ng lakas kahit kumain ka naman ng maayos kahapon at kahit hindi ka naman puyat? Maraming seniors ang tahimik lang na nagtitiis sa ganitong pakiramdam. Hindi sila nagrereklamo dahil iniisip nila na normal lang ito sa pagtanda. Pero ang totoo, hindi lahat ng biglaang panghihina ay dahil lang sa edad. At mas mahalaga pa, may mga simpleng dahilan kung bakit ito nangyayari at may mga bagay kang pwedeng gawin bago pa ito lumala. Ang topic natin ngayon ay mahalaga, lalo na kung ikaw ay senior na kumakain naman ng tama pero napapansin mong mas mabilis ka pa ring mapagod. Yung tipong konting lakad lang ay hinihingal ka na. O kaya pagkatapos kumain ay parang gusto mo na lang humiga dahil biglang nawawala ang energy mo. Marami ang nagsasabi na kumakain naman sila ng gulay, prutas at sapat na ulam pero bakit ganito pa rin ang katawan? Dito nagsisimula ang kalituhan at minsan ang takot. Unang mahalagang bagay na dapat nating linawin ay hindi lang pagkain ang pinanggagalingan ng lakas ng katawan. Oo, mahalaga ang kinakain mo. Pero ang paraan kung paano ginagamit ng katawan mo ang pagkain na yan ay mas mahalaga lalo na habang tumatanda. Maraming seniors ang kumakain ng sapat sa dami pero kulang sa tamang timing at tamang kombinasyon. Halimbawa, may mga taong sanay na isang beses lang kumain ng marami sa umaga, tapos konti na lang buong araw. Sa mas batang katawan, kaya pa itong i-adjust. Pero sa senior body, pwede itong magdulot ng biglaang panghihina dahil bumabagsak ang blood sugar at energy level sa gitna ng araw. Isipin mo ang katawan mo na parang lumang sasakyan. Kahit punuin mo ng gasolina isang beses, kung hindi maayos ang daloy ng langis at hangin, hihina pa rin ang andar. Ganito rin ang nangyayari sa maraming seniors. Kumakain sila pero hindi pantay ang supply ng energy sa buong araw. Ang payo dito ay hindi damihan agad ang kain kundi hatiin ito ng mas maayos. Mas maliit pero mas madalas na pagkain ay mas madaling i-process ng katawan ng senior. Hindi ka madaling mabibigla at mas steady ang lakas mo mula umaga hanggang hapon. Ikalawang mahalagang punto ay ang hydration o pag-inom ng tubig. Maraming seniors ang hindi umiinom ng sapat na tubig kahit kumakain sila ng tama. Minsan dahil hindi na nila masyadong nararamdaman ng uhaw. Minsan dahil ayaw nilang pabalik-balik sa banyo. Pero ang kakulangan sa tubig ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng biglaang panghihina. Kapag kulang ang tubig sa katawan, bumabagal ang daloy ng dugo. Kapag bumagal ang daloy ng dugo, mas kaunting oxygen at nutrients ang nakakarating sa muscles at utak. Kaya kahit kumain ka, parang wala pa ring silbi dahil hindi ito maihatid ng maayos sa buong katawan. May isang simpleng halimbawa dito. Parang may delivery ka ng pagkain pero sira ang kalsada. Kahit maraming pagkain sa truck, kung hindi ito makarating sa bahay mo, wala ring pakinabang. Ganito ang nangyayari kapag dehydrated ang katawan. Kaya mahalaga na bago ka pa makaramdam ng uhaw, ay umiinom ka na ng tubig. Hindi kailangan ng marami agad. Pwede yung paunti-unti pero madalas. Isang baso sa paggising, isang baso bago kumain, at isa pa sa hapon. Malaki na ang epekto nito sa energy level ng seniors. Ikatlong dahilan na madalas hindi napapansin ay ang kakulangan sa galaw. Maraming seniors ang nagsasabi na mas nanghihina sila, kaya mas pinipili nilang umupo o humiga buong araw. Pero dito nagkakaroon ng vicious cycle. Kapag mas kaunti ang galaw, mas humihina ang muscles. Kapag humihina ang muscles, mas mabilis kang mapagod. At kapag mas mabilis kang mapagod, lalo kang iiwas sa galaw. Kahit kumakain ka ng tama, kung hindi mo ginagalaw ang katawan mo, hindi nagiging aktibo ang paggamit ng energy. Hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-exercise na parang atleta. Kahit simpleng paglakad sa loob ng bahay, pag-igalaw ang braso at binti habang nakaupo, o pagtayo at upo ng ilang beses sa isang araw ay malaking tulong na. Ang galaw ay nagsisilbing signal sa katawan na gamitin ang pagkain bilang lakas, hindi itabi bilang pagod. Maraming seniors ang nagulat na matapos lang ang ilang araw ng simpleng galaw, mas nagiging magaan ang pakiramdam nila kahit hindi nila binago ang dami ng pagkain. May isa pang mahalagang aspeto,
na madalas nakakalimutan at ito ay ang kalidad ng tulog. Kahit kumakain ka ng tama, kung putol-putol ang tulog mo o mababaw ang pahinga, magigising ka pa rin na parang ubos ang lakas. Sa pagtanda, nagbabago ang sleep pattern. Mas madali magising sa gabi at mas mahirap bumalik sa tulog. Kapag nangyari ito gabi-gabi, ang katawan ay parang laging kulang sa recharge. Kaya kahit may fuel ka mula sa pagkain, wala kang sapat na pahinga para gamitin ito ng maayos. Sa puntong ito, mahalagang tandaan na ang biglaang panghihina ay hindi dapat balewalain. Hindi rin dapat agad sisihin ang edad. Maraming seniors ang masigla at malakas dahil naiintindihan nila kung paano gumagana ang katawan nila ngayon kumpara noon. Ang sikreto ay hindi sa dami ng ginagawa, kundi sa tamang pag-unawa at tamang adjustment. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas malalim na dahilan kung bakit kahit kumpleto ang vitamins at pagkain, ay nanghihina pa rin ang ilang seniors. May kinalaman ito sa digestion, stress, at mga simpleng ugali na akala natin ay harmless, pero unti-unti palang sumisira sa energy ng katawan. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mga binanggit natin ngayon, mahalagang marinig mo ang susunod na bahagi. Kung naramdaman mo ang sarili mo sa mga sinabi natin ngayon at gusto mong bumalik ang lakas mo araw-araw, isulat mo lang sa comments ang lakas araw-araw. Sa unang bahagi, napag-usapan natin na hindi sapat na kumakain ka lang ng tama para manatiling malakas ang katawan habang tumatanda. Ngayon dadagdagan pa natin ang pag-unawa mo kung bakit may mga seniors na kahit kumpleto ang pagkain at vitamins ay bigla pa ring nanghihina. Madalas ang sagot ay hindi nasa plato kundi nasa loob ng tiyan at sa paraan ng pamumuhay araw-araw. Isa sa pinaka hindi napapansing dahilan ng panghihina ay ang digestion o pagtunaw ng pagkain. Habang tumatanda, bumabagal ang paggawa ng stomach acid at digestive enzymes. Ibig sabihin, kahit masustansya ang kinakain mo, hindi ito lubos na natutunaw at nasisipsip ng katawan. Parang may pagkain kang inilagay sa ref, pero sira ang saksakan. Nandyan nga ang pagkain pero hindi mo mapakinabangan. Maraming seniors ang nagugulat kapag nalaman nila na ang panghihina pala nila ay dahil hindi na maayos ang pagsipsip ng protina, iron at bitamina mula sa pagkain. May mga senyales ito na pwede mong mapansin. Madalas kang kabagin pagkatapos kumain. Mabilis kang mabusog kahit konti lang ang kinain. O kaya parang mabigat ang pakiramdam ng tiyan mo buong araw. Kapag ganito ang nararanasan mo, hindi sapat na dagdagan lang ang kain. Mas mahalaga na tulungan ng tiyan na mas maayos na matunaw ang pagkain. Simpleng hakbang dito ang pagnguya ng mas mabagal. Maraming seniors ang sanay na mabilis kumain, pero ang mabagal na pagnguya ay nagbibigay ng signal sa tiyan na maglabas ng sapat na enzymes para sa digestion. Isa pang simpleng bagay ay ang pag-iwas sa sobrang daming tubig habang kumakain. Hindi ibig sabihin na bawal uminom, pero kung sobra, natutunaw ang stomach acid na kailangan sa digestion. Mas mainam ang uminom ng tubig bago kumain at pagkatapos kumain. Sa ganitong paraan, mas nagiging epektibo ang pagtunaw ng pagkain at mas maraming energy ang napapakinabangan ng katawan. Ikalawang malaking dahilan ng panghihina ay stress kahit hindi mo ito namamalayan. Maraming seniors ang nagsasabing wala naman silang stress dahil retired na sila o nasa bahay lang. Pero ang stress ay hindi lang galing sa trabaho. Pwede itong manggaling sa pag-aalala sa kalusugan, sa pera, sa mga anak, o kahit sa pakiramdam na hindi na sila kasing lakas ng dati. Ang ganitong klase ng tahimik na stress ay unti-unting umuubos ng energy ng katawan. Kapag stressed ang isip, laging naka-alert ang katawan. Parang naka-on ang makina buong araw kahit wala namang biyahe. Dahil dito, mas mabilis maubos ang lakas kahit wala kang masyadong ginagawa. Isa sa mga simpleng paraan para maibsan ito ay ang paglalaan ng tahimik na oras araw-araw. Kahit 10 minuto lang ng pag-upo sa tahimik na lugar, paghinga ng malalim, at pag-focus sa paghinga ay malaking tulong na. Hindi ito meditation na komplikado. Simpleng pahinga lang ng isip para sabihin sa katawan na ligtas ka at pwede itong mag-relax. Ikatlong dahilan ay ang kakulangan sa protina sa tamang oras.
Maraming seniors ang kumakain ng protina, pero madalas ay isang bagsakan lang sa isang pagkain. Halimbawa, marami sa tanghalian pero halos wala sa almusal o hapunan. Ang muscles ng senior ay nangangailangan ng regular na supply ng protina para manatiling malakas. Kapag hindi ito regular, unti-unting humihina ang muscles kahit hindi mo agad napapansin. At kapag humina ang muscles, mas mabilis mapagod ang buong katawan. Hindi kailangan ng mamahaling pagkain. Kahit itlog sa umaga, kaunting isda sa tanghalian, at kaunting protina sa hapunan ay sapat na kung pantay ang hati. Ang mahalaga ay consistency. Maraming seniors ang nakaranas na bumalik ang sigla nila matapos lang ayusin ang oras at distribution ng protina sa buong araw. Isa pang madalas makaligtaan ay ang kakulangan sa micronutrients tulad ng iron at vitamina B. Kahit kumakain ka ng marami, kung kulang ang mga ito, pwedeng makaramdam ka ng panghihina, hilo, o parang laging pagod. Hindi agad ito ramdam sa simula, kaya akala ng marami ay normal lang. Pero habang tumatagal, lumalala ang pakiramdam. Dito mahalaga ang regular na check-up at pakikinig sa katawan. Kapag palagi kang pagod kahit sapat ang tulog at pagkain, senyales ito na may kulang sa loob ng katawan. Ngayon, gusto kong bigyang diin ang isang mahalagang mindset. Ang lakas ng katawan sa senior age ay hindi biglaan bumababa. Unti-unti itong nawawala kapag hindi napapansin ang maliliit na senyales. Pero ang magandang balita, unti-unti rin itong pwedeng ibalik. Hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo, pero sa tuloy-tuloy na tamang hakbang. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga araw-araw na ugali na akala mo ay normal lang pero tahimik palang kumakain sa energy mo. Mga ugaling ginagawa ng marami nang hindi nila namamalayan na ito pala ang dahilan kung bakit kahit anong kain nila ay parang laging kulang ang lakas. Mahalaga ang bahaging ito dahil dito mo makikita kung alin ang pwede mong baguhin agad simula bukas. Kung nandito ka pa rin at may natutunan ka, isulat mo sa comments ang tuloy ang lakas. Ngayong napag-usapan na natin ang pagkain, digestion, stress at mga kulang sa loob ng katawan, oras na para pagtuunan natin ang mga araw-araw na ugali na madalas nating ginagawa ng hindi na iniisip. Ito ang mga bagay na akala natin ay normal lang o wala namang epekto. Pero sa totoo lang ay tahimik na kumakain sa lakas ng katawan ng maraming seniors. Unang ugali na kailangan mong suriin ay ang sobrang tagal ng pagkakaupo. Maraming seniors ang nagsisimula ng araw na nakaupo agad pagkatapos mag-almusal. Manonood ng balita, magse-cellphone, o hihiga sandali na nagiging oras. Kapag ang katawan ay matagal na walang galaw, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Kapag bumagal ang sirkulasyon, mas kaunting oxygen ang nakakarating sa muscles at utak. Kaya kahit kumain ka, parang hindi ka energized. Parang may ilaw ka pero mahina ang kuryente. Ang solusyon dito ay hindi exercise na nakakapagod. Ang kailangan lang ay paalala sa sarili na gumalaw kahit kaunti kada oras. Tumayo sandali, iunat ang likod, igala ang balikat, maglakad sa loob ng bahay ng ilang minuto. Ang simpleng galaw na ito ay parang pagpindot ng switch na nagsasabing gamitin natin ang energy. Maraming seniors ang nakapansin na mas malinaw ang isip at mas magaan ang pakiramdam kapag ginagawa nila ito ng regular. Ikalawang ugali ay ang pagkain ng mabilis o habang distracted. Kapag kumakain ka habang nanonood o nagmamadali, hindi buo ang atensyon ng katawan sa pagkain. Kapag hindi focused ang pagkain, mas mahina ang signal ng tiyan para sa digestion. Resulta nito ay kabag, antok, at panghihina pagkatapos kumain. Hindi ito dahil masama ang kinain mo, kundi dahil hindi handa ang katawan na iproseso ito. Subukan mong gawing mas tahimik ang oras ng pagkain. Kahit ilang minuto lang na walang cellphone o TV. Damhin ang pagkain, nguyain ng mabagal. Mapapansin mo na mas kontento ka kahit mas kaunti ang kinain at mas may energy ka pagkatapos. Ang pagkain ay hindi lang pagpasok ng calories. Isa rin itong usapan sa pagitan ng isip at katawan. Ikatlong ugali na madalas hindi napapansin
ay ang pagbalewala sa maliliit na senyales ng pagod. Kapag naramdaman mong nanghihina ka, madalas sinasabi mo sa sarili mo na okay lang yan, bukas mawawala rin. Pero kapag araw-araw na nangyayari, may mensahe ang katawan na gustong iparating. Kapag hindi mo ito pinansin, mas lalakas ang signal sa anyo ng matinding pagod o sakit. Ang mahalaga dito ay makinig ng maaga. Kung napapansin mong mas pagod ka tuwing hapon, tanungin ang sarili mo kung ano ang ginagawa mo bago mangyari ito. Kumakain ka ba ng sapat? Umiinom ka ba ng tubig? Gumagalaw ka ba? Minsan ang sagot ay simple lang, pero kailangan ng awareness. Isa pang ugali ay ang kakulangan sa sikat ng araw. Maraming seniors ang bihirang lumabas. Kapag kulang sa sikat ng araw, bumababa ang bitamina D sa katawan. Kapag mababa ang bitamina D, humihina ang muscles at bumabagal ang galaw. Hindi mo kailangang magbilad ng matagal. Kahit 10 hanggang 15 minuto sa umaga ay sapat na. Kasabay nito, gumaganda rin ang mood at mas gumagaan ang pakiramdam. Ngayon, pagsamahin natin ang mga natutunan mo mula part 1 hanggang part 3. Ang lakas ng katawan ng senior ay parang apoy. Hindi sapat na may kahoy ka lang. Kailangan may hangin. Kailangan may tamang sindi. Ang pagkain ay kahoy. Ang tubig ay hangin. Ang galaw at pahinga ay sindi. Kapag kulang ang isa, mahina ang apoy. Kapag balanse, tuloy-tuloy ang init. Ang pinakamahalagang mensahe sa bahaging ito ay hindi ka mahina dahil senior ka. Nanghihina ka dahil may mga bagay na pwede pang ayusin. At ang maganda, hindi ito nangangailangan ng malaking gastos o komplikadong programa. Kailangan lang ng kaunting pansin at tamang direksyon. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng simpleng daily routine na babagay sa senior body para unti-unting bumalik ang lakas at kumpiyansa sa sarili. Isang routine na hindi nakakapagod at kayang sundan araw-araw. Kung umabot ka dito at may napaisip sa'yo, isulat mo sa comments ang balik lakas araw-araw. Ngayon na malinaw na sa atin kung bakit kahit kumakain ng tama ay pwedeng manghina ang isang senior, pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas hinahanap ng marami pero bihirang mahanap sa tamang paraan. Ito ay ang araw-araw na routine na akma sa katawan ng senior. Hindi yung routine na uso sa social media, hindi rin yung routine ng mga mas bata, kundi isang simple at realistic na daloy ng araw na tumutulong para manatiling may lakas ang katawan at malinaw ang isip. Maraming seniors ang walang malinaw na routine. Gigising kung kailan magising, kakain kung kailan maalala, gagalaw kung may lakas, matutulog kung antukin. Sa una parang okay lang ito. Pero sa paglipas ng panahon, nalilito ang katawan. Hindi nito alam kung kailan maghahanda ng energy at kung kailan magpapahinga. Resulta nito ay bigla ang panghihina kahit wala namang malinaw na dahilan. Ang katawan ng senior ay mas gumagana kapag may kaunting structure. Hindi ito ibig sabihin na mahigpit o nakakapagod. Ibig sabihin lang ay may predictable na ritmo ang araw. Halimbawa, subukan nating simulan sa paggising. Kapag gumising ka, huwag agad bumangon ng biglaan. Umupo muna. Huminga ng malalim ng ilang beses. Igalaw ang paa at kamay. Ang simpleng hakbang na ito ay naghahanda sa dugo at muscles bago ka tumayo. Maraming seniors ang nahihilo o nanghihina sa umaga dahil biglaan ang kilos. Pagkatapos nito, mahalaga ang liwanag. Kung may bintana, buksan ito. Kung may araw, hayaan itong pumasok. Ang liwanag sa umaga ay nagsasabi sa utak na simula na ng araw. Tumutulong ito sa energy at sa mood. Kahit ilang minuto lang, malaking tulong na ito, lalo na kung madalas kang antukin o manghina sa umaga. Pagdating sa pagkain sa umaga, hindi kailangan ng mabigat. Ang mahalaga ay may kaunting protina at hindi puro asukal. Maraming seniors ang almusal ay tinapay lang o matamis na kape. Saglit itong nagbibigay ng lakas pero mabilis ding bumabagsak. Kaya pagdating ng tanghali, sobrang hinana ng pakiramdam. Ang kaunting itlog, isda o kahit simpleng protina source ay mas makakatulong para steady ang energy. Pagkatapos kumain, huwag agad umupo ng matagal.
Kahit 5 minuto ng paglakad sa loob ng bahay ay sapat na. Hindi ito exercise, ito ay signal lang sa katawan na gamitin ang energy. Maraming seniors ang napapansin na mas hindi sila inaantok kapag gumagalaw sila ng kaunti pagkatapos kumain. Sa kalagitnaan ng araw, mahalaga ang pahinga pero hindi higa agad. Kung kailangan mong umupo, siguraduhin na may galaw pa rin paminsan-minsan. Tumayo kada oras, iunat ang likod. Gumalaw ng balikat. Ang goal ay hindi mapagod kundi manatiling gising ang sirkulasyon ng dugo. Pagdating sa hapon, dito madalas maranasan ang biglaang panghihina. Ito ang oras na bumabagsak ang energy ng marami. Sa halip na matulog agad ng mahaba, subukan munang uminom ng tubig at gumalaw ng kaunti. Minsan dehydration lang o kakulangan sa galaw ang dahilan. Kung kailangan talagang magpahinga, gawing maikli. 15 hanggang 20 minuto ay sapat na. Kapag mas mahaba, naaapektuhan ang tulog sa gabi. Sa gabi naman, mahalaga ang dahan-dahang pagbagal ng araw. Iwasan ang sobrang liwanag at ingay bago matulog. Ang katawan ng senior ay mas sensitibo sa stimulation. Kapag masyadong active ang isip sa gabi, hindi magiging maayos ang tulog. At tulad ng napag-usapan natin, ang tulog ay malaking bahagi ng lakas ng katawan kinabukasan. Ang routine na ito ay hindi perpekto sa unang araw. At hindi rin ito kailangang sundan ng eksakto. Ang mahalaga ay may direksyon ang araw mo. May simula, may galaw, may pahinga. Kapag ganito ang daloy, mas nagiging efficient ang paggamit ng energy ng katawan. Maraming seniors ang nagulat na hindi pala nila kailangan ng dagdag na gamot o mamahaling supplement. Kailangan lang pala nilang tulungan ang katawan na gumana ayon sa bagong pangangailangan nito. Sa pagtanda, nagbabago ang rules ng katawan at kapag sinubukan mong sundan ang lumang paraan, doon ka mas mapapagod. Sa huling bahagi, pagsasamahin natin ang lahat ng napag-uusapan. Pagkain, tubig, galaw, isip at routine. Gagawa tayo ng malinaw na larawan kung ano ang itsura ng isang araw ng senior na may lakas at sigla. At higit sa lahat, pag-uusapan natin kung paano manatiling motivated kahit may mga araw na mahina ang pakiramdam. Kung kasama ka pa rin hanggang dito at nakikita mo na may pwede ka talagang baguhin, isulat mo sa comments ang tuloy-tuloy lakas. Sa puntong ito, marami ka nang narinig at marahil may ilang bagay ka nang napapansin sa sarili mo. Baka may mga ugaling bigla mong naalala. Baka may routine kang gustong ayusin. At baka unti-unti mong naiintindihan na ang lakas ng katawan sa senior age ay hindi basta nawawala. Madalas ito ay unti-unting nababawasan kapag hindi natin binibigyang pansin ang mga simpleng pangangailangan ng katawan. Ngayon, pagsasamahin natin ang lahat ng napag-usapan sa isang malinaw na larawan. Isipin mo ang isang araw na hindi ka nagmamadali, hindi ka naguguluhan, at hindi ka laging pagod. Hindi perpekto ang araw na ito. May mga sandali pa rin ng panghihina. Pero sa kabuuan, mas kontrolado mo ang katawan mo at mas naiintindihan mo kung ano ang kailangan nito. Ang isang senior na may lakas ay hindi yung laging masigla o hindi napapagod. Ang senior na may lakas ay yung marunong makinig sa katawan. Kapag oras na kumain, kumakain ng may pansin. Kapag oras na gumalaw, gumagalaw kahit kaunti. Kapag oras na magpahinga, nagpapahinga ng hindi nagigilty. Ang ganitong balanse ang madalas nawawala sa maraming seniors. Mahalaga ring pag-usapan ang motivation. Maraming seniors ang nawawalan ng gana alagaan ang sarili dahil iniisip nila na huli na ang lahat. Na ganito na lang talaga ang katawan nila. Pero ang totoo, ang katawan ay marunong pa ring mag-adjust kahit sa edad na 60, 70 o higit pa. Hindi kasing bilis ng dati pero kaya pa rin. At bawat maliit na hakbang ay may epekto. May mga araw na susundin mo ang routine pero parang mahina ka pa rin. Normal ito. Hindi ibig sabihin na mali ang ginagawa mo. Ibig sabihin lang ay may araw talaga na mas mabigat ang katawan. Ang mahalaga ay hindi ka susuko. Sa halip, itanong mo sa sarili mo kung ano ang pwede mong ayusin sa araw na yon. Mas maraming tubig, mas maagang pahinga, mas kaunting stress. Isa pang mahalagang bagay ay ang pakikipag-usap sa sarili ng may kabaitan. Maraming seniors ang matigas sa sarili.
Kapag mahina ang pakiramdam, sinisisi agad ang sarili o iniisip na pabigat na sila. Ang ganitong pag-iisip ay lalong nakakapagod. Tandaan mo na ang lakas ay hindi lang pisikal, malaki ang papel ng isip. Kapag mabigat ang isip, bumibigat din ang katawan. Kung may matututunan ka sa buong seryeng ito ang gusto kong tumatak. Ang lakas ay hindi hinahabol. Ito ay inaalagaan. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay consistency at pag-unawa sa sarili mong katawan ngayon. Maraming seniors ang nagulat na bumalik ang sigla nila. Hindi dahil sa bagong gamot, kundi dahil natuto silang mag-slow down. Natuto silang magpahinga bago pa sila tuluyang mapagod. Natuto silang kumain, hindi lang para mabusog, kundi para suportahan ang katawan. At higit sa lahat, natuto silang pakinggan ng mga senyales bago pa sumigaw ang katawan. Habang tinatapos natin ang bahaging ito, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang dumadaan sa parehong sitwasyon. At maraming seniors din ang unti-unting bumabalik ang lakas dahil nagdesisyon silang alagaan ang sarili nila araw-araw. Hindi dahil gusto nilang bumalik sa dati, kundi dahil gusto nilang mabuhay ng mas magaan ngayon. Kung may isang bagay kang sisimulan bukas, hayaan mo itong maging simple. Isang baso ng tubig sa umaga, isang maikling lakad, isang sandali ng tahimik na paghinga. Doon nagsisimula ang pagbabago. At kapag pinagsama-sama ang maliliit na hakbang na iyon, doon mo mararamdaman na ang lakas ay hindi pala nawala, natabunan lang. Kung nakarating ka hanggang dulo at handa ka ng alagaan ang sarili mo ng mas maayos araw-araw, isulat mo sa comments ang alagaan ng lakas,